Kinansela ng Amerika ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kinumpirma po ito ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Ang pagbawi ng Amerika sa visa ni Congressman Romualdez ay dahil umano sa pagkakasangkot ng kongresista sa maanumalyang flood control projects. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Romualdez kaugnay ng issue. Nanindigan po ang DNR Region 11 na kailangan munang masiguro ang kaligtasan ng publiko bago payagang magbukas ulit ang sanitary landfill sa New Carmen, Davao City. Sa kabila po yan ng pag-utos ni Mayor Baste Duterte na gawing collection point ng basura ang opisina ng DNR doon. Saksi, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nilalangaw na ang basurang nakatambak sa labas ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City. Dahil sa masangsang na amoy, nag-face mask na ang security guard ng gusali. Inihayag kasi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na gawing karagdagang collection point ng basura ang tapat ng tanggapan ng ahensya. Para daw makita mismo ng DENR ang sitwasyon matapos itong pansamantalang suspindihin ang operasyon ng sanitary landfill. Kaya ang basura naiipon sa mga kalye sa lungsod. Ay, naku, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So, dapat hakuton dito sa atong gobyerno. Mga call ba, hipos kay lahi na ano? Matatandaang ipinatigil muna ng DENR 11 ang operasyon ng landfill sa New Carmen matapos itong gumuho noong May 20 kung saan 2 tao ang nasawi. Ginawa ang suspensyon ng operasyon para mabigyang daan ang slope stabilization at iba pang mga rekisitos na kailangang sundin. Ngunit katwiran ni Mayor Duterte, maaari naman daw ipagpatuloy ang pag-address sa mga issue kahit bukas ang landfill. Habang tumatagal daw ang sitwasyon ay lalong lumalaki ang panganib sa kalusugan at sanitasyon ng publiko. Niwala raw abiso kung hanggang kailan ito mananatiling sarado. Sa isang pahayag, sinabi ng DENR Region 11 na kinikilala nila ang pangangailangang maibalik agad ang operasyon ng landfill. Pero kailangan munang masigurong natupad ang lahat ng mga kailangang hakbang para na rin sa kaligtasan ng publiko at proteksyon ng kalikasan. Pansamantala, maaari daw magtapon ng basura ang LGU sa mga karatig bayan, magtayo ng temporary disposal area sa loob mismo ng kasalukuyang landfill at pabilisin ang paggawa ng bagong landfill. Ayon naman kay Mayor Duterte, sinimulan na ng LGU ang pagtatrabaho para sa bagong sanitary landfill noong 2024 pa. Nakakuha na rin ito ng Environmental Compliance Certificate o ECC at inaayos na lang ang loading bay na inaasahang matatapos ngayong June 16. Kaninang umaga, kinolekta na ng Senro ang mga nakatambak na basura sa ilang collection points. Gayunpaman, mananatili muna ang mga ito sa loob ng mga garbage truck dahil sarado pa at hindi pa maaaring itapon sa landfill. Ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakaamba ang posibleng taas presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon po sa DOE Oil Industry Management Bureau, 5 piso hanggang 6 na piso ang posibleng pagtaas ng presyo ng diesel kada litro. 7 hanggang 8 piso naman sa kerosene. Ayon sa DOE, hindi pa tiyak kung anong magiging paggalaw ng presyo ng gasolina. Pero sa taya ng oil industry source, piso hanggang piso at 50 sentimo ang posibleng bawas presyo kada litro. Tinutulak ng ilang grupo ang pagtakbo para sa pagkapangulo ni Senadora Risa Hontiveros sa 2028 elections. Kanina, inilunsad ang Risa Na movement po ng kanyang partidong Akbayan Party List, ang Magdalo Party List at iba pang mga kaalyado. Naroon din ang mga personalidad gaya nila dating Budget Secretary Butch Abad, dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza, at Akbayan Party List Representative Dada Ismula. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, bukas naman daw si Hontiveros sa pagtakbo batay sa kanilang pag-uusap pero kailangan paghandaan ito. Hinihingan namin ng reaksyon dito si Senadora Hontiveros pero nauna na niyang sinabing seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2020.
Hiling na hospital arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinayagan ng Sandigan Bayan. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, partially granted ang hiling ni Bonoan. Dahil imbes na sa isang pribadong ospital kung saan siya nakakonfine ngayon, ipinag-utos na sa PNP General Hospital siya dapat manatili. Non-bailable ang kasong plunder na kinakaharap ni Bonoan pero sabi ng korte, delikado para kay Bonoan ang manatili sa regular na piitan, base na rin sa kanyang mga medical record. Kapag ligtas nang ilabas ng ospital si Bonoan ay agad din daw siyang ililipat sa New Quezon City Jail. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sumailalim sa dalawang medical procedure si Bonoan ngayong linggo kasunod ng naranasan niyang heart attack. Dating Congressman Mike Defensor pinapasabina ng National Bureau of Investigation. Kaugnayan sa aligasyong sinuhulan ang umuno ni Defensor ang 18 nagpakilalang naghatid umano ng mali-maletang pera sa ilang personalidad. Ayon kasi sa isang nagpakilalang manugang ng mga ito, nag-alok umano si Defensor ng tig 5 milyong piso sa 18 para sabihing naghatid sila ng pera. Pero bahagi pa lamang umano ng ipinangakong halaga ang naibigay. Itinanggi naman ni Defensor ang paratang. Nagtataka ako bakit parang bang ang NBI papatol sa ganitong kwento. Parang hearsay. Talaga yung naging kwentuhan. Alam mo, walang katotohanan yan. Kung wala siya namang katotohanan, yung akusasyon sa kanya ngayon, tutulungan ko pa siya at dapat itong taong lumutang ito para siya akusan, siya pa dapat yung ating kasuhan. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo bumaba noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. 6.8% ang naitalang inflation rate sa bansa noong Mayo, mas mababa kesa sa 7.2% noong Abril. Ayon sa PSA, epekto ito na mas mabagal na pagsipa ng presyo ng diesel at gasolina noong Mayo. Gayon din sa presyo ng pagkain tulad ng karne ng baboy, isda at gulay. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Blooming si Carla Abellano sa honeymoon trip nila sa Europe. Ibinahagi niya ang ilang video at larawan ng kanilang pamamasyal. Kabilang sa binisita nila ng asawang si Doc Reginald Santos ang Lake Como sa Italy. At namasyal din sila sa Paris. Siyempre, hindi nawala sa kanilang itinerary ang Eiffel Tower at Louvre Museum. Nagbahagi rin si Carla ng kanilang food trip experience.